Paano na yan mga TikTokers? Bakit niya Mr. Maravillas? Ibabawal na po dito sa Pilipinas yung TikTok. Paano na niya Mr. Maravillas niyan yung mga mahilig sa TikTok? Di wala kasi may proposal po dito. Mga kababayan, si Congressman Benny Abante ng Maynila gusto niyang ipagbawal mga kababayan yung TikTok dito sa Pilipinas kasi security risk daw. So yun po mga kababayan ang balita na malamang ikagalit na mga mahilig sa TikTok. Ang daming mga TikTokers po dito sa Pilipinas. Diba niya Mr. Maravillas? Pati kayo po, may TikTok account ka rin. Mayroon pa din po ako ng TikTok kasi binagawa ko ng TikTok account yung anak ko. Sabi ko, gawan mo rin ako para sa promotion ng ating social media accounts. Marami na nga rin po nanonood sa aking TikTok accounts. Mga short videos lang. Kaya lang, alimbawa, ma-approve ito sa Kongreso, we have to follow, mga kababayan. Kasi nga, sabi dito sa balita, ginagamit ito ng China sa paniniktik. Yan po yung rason ni Congressman Abante, tulad ng ginawa sa Amerika, pati sa India. At maraming mga bansa, mga kababayan, hindi lang yung Amerika at India, ang pinagbawal na po yung TikTok. Mamaya ibigay ko po sa inyo. Unahin muna natin itong kwento rito. So sabi dyan, naghain ng panukala si Congressman Abante ng Maynila na ipagbawal na sa bansa ang social media app na TikTok na pag-ari ng ByteDance na isang China-based company. Halo-halo pala ang investors ng ByteDance. 20% galing sa China mismo, 20% galing sa mga empleyado nito, at ang 60% ay galing sa iba't ibang bansa, kasama na ang libo-libo sa US. Paliwanag ni Abante, nakapadoob sa kanyang House Bill number 10489 ang pagbibigay autorisasyon sa Pangulo ng ating bansa na ituring ang TikTok na banta sa pambansang seguridad at integridad ng teritoryo ng bansa. Yon mga kababayan ang rason. Ano ang base mga kababayan dito? Sabi dito, ayon sa mambabatas, nababahala na siya na ang sikat na TikTok nang hihingi ng mga sensitibong detalye na nagagamit ng gobyerno ng China para mang-impluensya ng opinyon ng publiko. Pang-brainwashing po mga kababayan sa propaganda ng Chinese government. Sinabi nito na maaring gamitin ng China ang TikTok para magpakalat ng mga maling impormasyon. Ito anya ang dahilan kaya't ipinagbawal na rin ito sa US, India at India ang TikTok. So yun mga kababayan ang paliwanag ni Congressman Abante. So sabi niya, ang tunay na anyang layon ng kanyang panukala ay mapigilan ng gobyerno ang paggamit ng mga apps ng ibang bansa para pagbantaan ng Pilipinas. Nakapaloob sa panukala na ang mga lalabag ay maaring makulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmumultahin ng 5 milyon hanggang 10 milyon pesos. So yun mga kababayan ang pwedeng ikagalit ng mga TikTokers kasi sa kanila po, itong TikTok po ay pamamaraan nila para social media entertainment lang po yung purpose nila. Ako, iba naman yung motibo ko sa pag-open ng account sa TikTok for promotion naman po sa akin. At sa mga negosyo, ganun din po. Kaya lang, mga kababayan, yun ang masama dito. Based sa pag-aaral po, ginagamit ito mga kababayan sa paniniktik ng China sa mga bansa. Ito po yung balita ng Al Jazeera naman tungkol sa pagbabawal ng TikTok sa Amerika. Sabi dyan, US House passes bill that would ban TikTok amid national security concerns. Kontra po yung mga TikTokers sa Amerika. I'm one of 120 million Americans on TikTok. Keep TikTok.
Nagkagulo na po sa Amerika dahil lang sa pag-TikTok. Kontra yung mga Amerikano kasi nagkahilig na sila sa kaka-TikTok. Dito sa atin, pati mga teachers po. After ng classes, naka-TikTok po sila. Di ba? So nagpasa, mga kababayan, yung House of Representatives ng bill that could eventually ban TikTok sa kanilang bansa. Dito na rin yung sinusundan ngayon ni Congressman Abante ng Manila. Same reason po, security risk. So sabi dito, if that happened, TikTok's Chinese owner, ByteDance, would be given about 6 months to divest from its US assets or see its video sharing app banned in the US. Ibinta niya ninyo sa amin yung apps or else bawal na kayo dito sa Amerika. Yan ang kondisyon, mga kababayan. At binigyan sila ng 6 months. Yung legislation stems from concerns that itong ByteDance is beholden to the Chinese government. Government officials have expressed fears that the data TikTok collects from its roughly 100 million Americans anya na TikTokers could pose a national security threat. Recent national security laws na ipinasa ng China, which can compel organizations to assist with intelligence gathering, have further buoyed those concerns. Kaya naman pala, may batas yung China na yung ganitong mga organization, tech organization, kailangang mag-share at tumulong po, mag-assist sa intelligence gathering. So magagamit talaga po. Pero po, yung ByteDance, nag-deny. Sabi nila na independent sila. They operate independently sa Chinese government. Because of the ban, bumanat si Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin. Ang sistema niya ninyo, pang bandido. Ang sistema niya ninyo, dyan sa Amerika, ang logic ninyo, pang bandido. Madaling sabi, gusto lang niya ninyong agawin yung apps sa amin, sa Chinese company. Gusto ninyo, inyo. Ganon, mga kababayan. So sabi rito sa balita, in advance of the House vote, a top national security officials in the Biden administration held a closed-door briefing with legislators to discuss TikTok and its national security implications. Meanwhile, both Republican and Democratic legislators reported a flood of calls from TikTok users in opposition to the legislation. Nagkagulo po yung mga TikTokers. Galit sila. Bakit na gustong ibawal na? Malamang ganun din ang mangyari dito, mga kababayan. Yung mga pro-China TikTokers. Ang dami rito. Gumagamit ng TikTok po, yung mga social media influencers ng mga taga Finta Kingdom, siguradong ganun din ang gagawin po. Magpo-protesta sila. Sama na ninyo dyan sa Maisog Rally. Ano niya, Mr. Maravillas, yung nangyari sa Maisog Rally ngayon sa Leyte. Malamang matulad po doon sa Dumaguete po. May mga truck na may mga truck na nakaparada, nakagarahe sa pagdadausa. Late yun eh. Ayaw kasing tumigil sa panggugulo. Anyway, mamaya, tingnan natin kung matutuloy po. Dito muna tayo sa TikTok. So as a result, mga kababayan, ng pagbabawal sa Amerika ng TikTok, nag-alsa yung mga TikTokers po. You see? Sabi diyan, several TikTok supporters including prominent content creators on the platform gathered in front of the US Capitol. In advance of the vote, the company also issued a statement opposing the vote. Ngayon, mga kababayan, hindi lang yung Amerika, pati yung India, in other countries, tingnan natin dito, yung mga bansa, mga kababayan, na sumunod na rin sa pagbabawal sa paggamit sa operations nitong TikTok po kasi ginagamit po ng China sa pang-ispeya. Ayan po. Anong mga bansa ang binawal po ang TikTok?
Sabi dyan, a growing list of nations in government bodies are taking action against the app. TikTok is facing an increasing limits and bans on a global scale. Ayan po yung mga bansa, Afghanistan. Ang rason, mga kababayan ng Taliban na government, hindi niya consistent sa kanilang Islamic laws. Sa Australia, binawal din siya from all federal government-owned devices, citing security concerns raised by the Department of Home Affairs Attorney General Mark Dreyfus said the ban would be imposed as soon as practicable. At dito sa atin, yata may pagbabawal na rin po sa mga sundalo at mga kapulisan na magamit po ng TikTok apps. Nabasa natin yung ganong balita several weeks ago. Sa Belgium po, bawal din ang paggamit ng mga government officials. Sabi ng kanilang Prime Minister na si Alexander De Croo, we cannot be naive, anya. TikTok is a Chinese company that currently is mandated to cooperate with Chinese intelligence services. Talagang delikado po, mga kababayan. Sa Canada, ganun din po. Bawal sa lahat ng government mobile devices. It is because of unacceptable level of risk to privacy and security. Ganon din mga kababayan sa Denmark, related to security considerations din po. Sa India, ganon din po. Nationwide yung ban sa India at kasama, hindi lang TikTok, kasama yung 58 other Chinese apps for engaging in activities which is prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state, and public order. Maging sa Nepal, mga kababayan, for disrupting social harmony. Yan ang rason, mga kababayan, disrupting social harmony, nakakagulo sa kanila. Dito nga po, sige na lang ang TikTok, pati ng mga teachers. Hindi naman na maintindihan, mga kababayan. Pati mga matatanda ng teachers po, nagbabiral sa TikTok. Pati yung mga pangbabas po sa mga mag-aaral. Pinapagalitan yung mag-aaral, nagbabiral po sa TikTok. Ito po, yung teacher. Kasi yung teacher na nag-viral sa social media, Kong Mix, malayong-malayo siya sa pagti-TikTok mo. Medyo napakasakit talaga nung sinabi ng teacher at hindi ko maintindihan ang context kung bakit siya napadpad sa social media. Para sa akin, napaka-sakit nung mga salita niya, pananalita niya, napaka-uncalled for bilang isang guro. Bilang isang guro, dapat nag-practice talaga siya ng self-control. Kita niya. Dapat huminga muna siya ng malalim kahit ano pa yung ginawa ng mga estudyante sa kanya bilang guro na ginagala. Pinatawa dito ni Inday. Dapat hindi siya talaga nagwala. At binigyan naman Nagwawala siya sa po sa TikTok po ng DepEd ng 3 araw para magpaliwanag. Siguro antayin na lang natin yung napakaganda niyang paliwanag. Kasi matindi talaga yung mga pinagsasasabi ng guro na nag-viral. Siguro antayin na lang talaga natin. Ito po. Wala kanyang mararating. Wala kayong mararating. So yun, mga kababayan, mga TikTokers na mga teachers. Pati sa Netherlands, mga kababayan, sa New Zealand, ganun din. Lahat ang rason po, security risk, which are not acceptable. Sa Norway, sa Somalia, sabi dyan, Somalia banned TikTok over concerns of terror-related content. The government said terrorist groups are using the platforms like TikTok and Telegram to spread horrific images and misinformation to the public. Sa Taiwan, ganun din po. Sa UK, so yun, mga kababayan, yung mga latest na balita ngayon. So sasama na po ang Pilipinas. Once na-approve ito, I think somebody from the security sector ng ating bansa, possibly, kinausap itong si Congressman Benny Abante. Sila yung naglabi
para magpasa ng isang batas na nagbabawal sa TikTok na makapag-operate mga kababayan dito sa ating bansa. Magamit sa propaganda, brainwashing ng mga mamamayang Filipino. Most of the propagandists mga kababayan na pro-China gumagamit ng TikTok other than yung YouTube vlogging nila. Itong TikTok po, target nito yung mga kabataan. Alam naman po ninyo yung mga kabataan madaling madala sa mga sabi-sabi. Diba? Other than yung mga informations na nakukuha nila sa mga TikTok users mga kababayan. Kasi nanghihingi sila ng mga sensitibong detalye. Yan sabi dyan, nanghihingi yung TikTok ng mga sensitibong detalye na nagagamit ng gobyerno ng China para mang-impluensya ng opinyon ng publiko. Nilalaso nila mga kababayan ang isipan ng mga mamamayan para kumampi sa kanila. Propaganda warfare tool yung TikTok ng China. Infowar, war on information. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.